Matapos ang nakakabiglang proklamasyon ng bagong JAA at ang pag-legalize ng pagpatay gamit ang baril, ay ngayon na i-review na natin ang Chapter 207 and 208 ng Sakamoto Days ay sa wakas, masasaksi na natin ang pagharap ng order laban kina Kindaka mga kaibigan ni Utsumura, pati na ang aftermath ng pagsabog na nangyari sa store ni Sakamoto. At marami pa talagang matitinding eksena ang ating matuto ngayon sa video ito mga kaibigan. Kaya naman, this is Mr. Meken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter dito kay Kindaka na nakatingin kay Oki. Nasabi naman ni Utsumura kay Oki na kung kikilos daw ito ay mamamatay daw ito. May kita naman ang pagkagulat ni Shin at Hisuke sa pagdating ni Kindaka habang si Shishiba ay nakatingin lang. Sabi naman na nanghihina na si Sakamoto na wikang Kindaka. Sinabihan naman ni Kindaka si Sakamoto na hoy, kumalma ka muna. Sabi naman ni Sakamoto na awoy at Lu, kailangan ko munang umuwi. Kaya napasabi na lang dito si Kindaka sa kanyang isipan na masama ito. Ang store ay na-demolish daw at ngayon ay nawalan na talaga ng will na lumaban pa si Sakamoto. Sinabihan naman ni Oki si Utsumura na sabing, buhay ka pa pala. Pasensya na pero medyo huli na kayo ng mga matatanda dito. Sinabihan naman ni Kindaka si Oki na sabing, yo, Oki, nagawa mo talaga makaakyat sa hagdan patungo sa posisyon na nakuha mo ngayon, ano? Sagot naman ni Oki na iniisip mo pa rin ba na ikaw ang boss dito? Ang JAA ay nasa crucial na raw na pagbabago na wag raw makialam itong si Kindaka. Tugon naman ni Kindaka na, so nakikipag-team up ka pala kay X. Grabe no? Grabe ang binaba ng order na umabot talaga sa kailaliman ng palikuran. Inutsay sagot naman ni Oki na hindi natin pwedeng pairalin ang ating pride pagdating sa survival ng lahi. Yan ang rason sa kung bakit kayong mga matatanda ang siyang nagpalugmok talaga sa lumang rehimen. Kaya sabi naman ni Kindaka na either way, ang ira namin ay papatapos na raw. Kaya wag na raw lumaban pa itong si Oki. Mabilis namang matagi si Oki, tinatagin na si Kindaka na naiwasan naman ito. May kita naman si Oki na naghahanda ulit na sabing kahit ilang taon na raw ang lumipas ay hindi raw talaga sila nagkakasundo nitong si Kindaka. Sagot naman ni Kindaka na ganun ba? Sabay mabilis na itong kumilos-kilos mga kaibigan sa surroundings nitong si Oki. Kaya sabi naman sa isipan ni Oki na siya pa rin daw ang pinakamabilis na assassin. Maya-maya pa ay nag-attempt naman ng sipa si Kindaka na nasangga naman ni Oki na ngayon na paatras. Na kung saan ay sinalubong naman siya ni Utsumura pero nakatalon siya mga kaibigan at nasangga ang atake ni Utsumura. Nasa isipan naman ni Hisuke na hindi raw sila nakakalapit dito sa sitwasyon na ito. Na dito naman kay Shin ay sabi niya sa kanyang isipan na ito na raw kanyang tsansa. Kaya dito na binigyan ng command ni Shin si Tanabata na mag-freeze dahil na nagawa ni Shin na makuha si Atari kasi di nakakilos ng pansamantala itong si Tanabata mga kaibigan. Bumalik naman si Oki dito sa may bubong na sabi naman ni Shishiba na ano na ngayon Oki, tatapusin na ba natin sila? Sagot naman ni Oki na sa puntong ito ay hindi raw worthy na gawin yan. Plus may marami pero silang bagay na dapat na gawin. Kaya sa ngayon ay mag-withdraw muna sila. Pero isa-settle daw nila ito sa susunod. Sabay tuluyan nang umalis si Naoki. Pero bago muna yan mga kaibigan, kung gusto nyong manood ng mga movies o TV series up to the latest shows mga kaibigan, pati ng mga sports at especially anime, ay ang lahat ng yan ay mapapanood nyo sa UCine. Isang platform na napuprovide ng napakaraming palabas na kung saan ay makakapag-binge watch kayo. Kaya pindutin nyo lang ang link na iiwan ko dyan sa pinned comment at once na napindot nyo na, ay pindutin nyo ang UCine para ma-download ito. Maraming salamat. Now let's get back to the video. Nakaramdam naman ng relief si Shin mga kaibigan. Na dito sa isang building na kung saan ay dinidistribute mga kaibigan ang mga baril, ay may kita ang mga tao na nakapila para kumuha ng baril. Na sabi pa ng babae na nasa loob na isa raw itong biometric na baril. Na 3 shots lang daw ang limit nito at ipinagbabawal daw ang paggamit nito within 100 meters dito sa JAA HQ. Binigyan naman nitong isang lalaki ang kanyang baril ng pangalan mga kaibigan na pangalang Hades. Maya-maya pa may kita naman ang grupo ni Sakamoto na tumatakbo na sabi ni Boyle na oy, sinimulan na nila ang pag-distribute ng baril. Sabi naman ni Shin, nakalimutan muna natin yan, malapit na tayo sa store. May kita naman si Sakamoto na nag-aalala talaga kina Aoy. Nasabi naman sa kanyang isipan na sana ayos lang kayo. Maya-maya pa nakarating na nga sila sa store mga kaibigan na wala na talaga. Sirang-sira na dahil sa pagsabog na nangyari. Nagulat naman at di makapaniwala ang lahat sa kanilang nasaksiyan. Nang maya-maya pa may tumawag naman kay Sakamoto na sa kanyang paglingon ay sina Aoy pala ito at Lu. Nasabi naman ni Shin na masaya ko na ayos ka lang. Sabi naman ni Lu na salamat daw sa kanilang boss na si Sakamoto na isinet daw nitong store na may extra security para sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Sapagat nung sa time na nakapasok pala ang bomber mga kaibigan ay may na-sense pala
ang CCTV sa loob ng store kaya ay nabuksan ng kanilang sahig at na-activate ang emergency safe evacuation system. Dahil na di sila naapektuhan ng pagsabog na ayon pa kay Aoy na ang space daw sa ilalim ng shop ay nakakonect daw sa safe room at komportable daw doon. Sabi naman ni Shin na ayos yun Mr. Sakamoto May kita naman si Atari na nakatulog mga kaibigan sa pagod. Habang si Kintakay sinabihan naman si Sakamoto na ayos na raw ang pamilya nito pero bakit parang hindi raw ito masaya sapagkat naaalala pa rin dito ni Sakamoto mga kaibigan ang nangyaring pagsabog na laging umaapekto talaga dito sa kanyang mentality na ngayon nasusuka pa nga siya mga kaibigan sa tuwing naaalala niya ang nangyaring yon. Kaya nag-alala ang lahat sa kanya. Kaya sabi naman ni Yotsumura kay Kintaka na masama raw ito. Nakaranas daw si Sakamoto ng matinding shock kasi the moment daw na nangyari ang pagsabog na yon ay nakalaro talaga ni Sakamoto noon na wala na ang kanyang pamilya. Na minsan ang mga baguhan lang daw na hindi pwedeng maging assassin na nakaka-experience daw ng ganitong klaseng trauma. Na ito raw talaga ang napapala ng isang taong masyado rong namuhay sa mundo ng mga normal na tao. Marami na raw siyang nakikitang mga assassin na nagretiro talaga dahil sa ganitong issue o rason. May kita naman si Shin na nag-aalala ng gusto dito kay Sakamoto. Matapos yan ay dito naman kay Uzuki ay may kita ang kutsilyo mga kaibigan na nakatutok sa kanyang leeg. Gawa ng personality ni Akao na galit dito sa ginawa ni Uzuki. Nasabi pa ni Uzuki na Rion, alam kong galit ka, kaya patawad. Sabay na ibaba na ni Uzuki ang kutsilyo. Maya pa'y dumating na nga si Naoki. Nasabi naman ni Uzuki na natagalan kayo Sagot naman ni Oki na may inasikaso lang daw sila. Dito naman sa isipan ni Akira ay sabi niya na lumalala na raw talaga ng husto ang sitwasyon. Na wala na raw talaga makakapigil pa sa mga taong to. Na may magagawa pa ba raw talaga siya dito kay Rion o para kay Rion? Sinabihan naman ni Kanaguri si Shishiba na wikang, oy, di ko in-expect nakakampi ka pala rito. Sagot naman ni Shishiba na well, kailangan mo talaga na gumawa ng mainam na desisyon sa mundong ito. Kasi hindi naman talaga siya itinadhana na maging isang hero dito sa mundo. Nasabi naman ni Kumanomi na how come na kailangan pa nating makipag-team up sa mga talonang to. Kaya sumagot naman si Shishiba na, oy, maging friendly ka naman. At ano ba yung baduy mong braso? Isang salita na nagpainis naman kay Kumanomi na nang susundugin na sana niya si Shishiba ay pinigilan naman siya ni Usaragi. Inawat naman sila ni Torres na sabing tama na. Si Akari naman ay inawat itong si Kumanomi na sabing, oy, kalmahan mo lang. Sabi naman ni Kumanomi na pero siya ang nagsimula nito. Maya pa'y nagulat naman si Kumanomi nang naputol ang kanyang buhok mga kaibigan sapagkat hinagis pala ni Usaragi ang kanyang rickshaw. Bagay na nagpagalit ng gusto kay Kumanomi na sabing, hoy, tapos na sana kami papatayin talaga kitang walang hiya ka. Sabi naman ni Usaragi na Mr. Shishiba, di ko gusto ang babaeng to. Matapos yan ay nagsitipon na sila na sabi pa ni Uzuki na anyway mag-celebrate tayo. Ito raw ang pagsilang ng pinakamalakas na grupo ng mga assassin sa buong kasaysayan at uubusin daw talaga nila ang kahit ni sino nakahadlang sa kanila para daw ito sa bagong order. Matapos yan ay nilipat na eksena dito sa loob ng tren na kung saan ay may lalaking tumabi sa babae na nakadikit talaga dito sa kanya. Kaya sabi naman ng babae na may marami pang bakanting upuan dito pero dumikit ka pa talaga sa akin o sa isang babae, nakakadiri kang baboy ka. Sabay tinutok niya ang baril dito sa lalaki at binaril niya ito sa ulo na di ipinakita mga kaibigan na ayon pa dito na ito raw ang unang araw simula nung binigyan ng permiso ang mga tao o ang mga citizens ng Japan na gumamit ng baril. At ang oras ngayon ay 1:40 PM. Ang oras kung kailan daw nangyari ang unang pagpatay gamit ang baril mula sa JAA. Matapos yan, dito naman sa dalawang lalaki na nasa loob ng kotse ay nainis naman dito ang nagmamaneho kasi may sasakyan na nagsiswerve dito sa kanilang harapan. Nasabi pa niya na grabe naman ang driver na yan. May mga bata pa naman na naglalakad. Nasabi naman ng kasama niya na yan na naman na sasakyan, kailan pa ba yan makukulong? Kaya bumaba naman itong isang lalaki na sabi naman ng driver na teka. Sabi naman itong isa na kung wala raw gagawin ng mga pulis dito ay siya na lang daw ang gagawa. Sabay dito na niya pinuntahan ang sasakyan at binaril ang driver nito. Matapos yan ay dito naman sa Social Security Division ay may kita itong isang lalaki na sinabihan ang nasa reception na puno na raw siya kaya ibigay na raw sa kanya ang pera na dapat ay sila raw talaga ang magsiserve sa mga citizens sa Japan na nakakainis raw talaga itong inflation na nangyayari ngayon. Paliwanag naman itong lalaki na sabing Mr. Kosonada, ang iyong income ay kulang talaga. Paumanhin pero ang iyong gambling issue at addiction ang siyang problema rito, hindi po ang inflation. Napasigong sabi naman ni Mr. Kosoda na ano? So sinasabi mong dapat lang akong mamatay? Nasagot naman ng lalaki na tama ka. Sabay binaril niya sa ulo itong si Kosoda. Nasabi pa ng lalaki na salamat sa mga basurang kagaya mo na mga taong nangangailangan raw talaga ng suporta ay nagiging masama raw sa publiko. Matapos yan ay ayon dito na ito raw ikatlong araw simula nung binigyan na ang mga tao ng baril at approximately 0.27% na raw ng mga citizens ang nakagamit na ng bala ng baril. At ang bilang na raw ng mga namatay ay umabot mga kaibigan ng 324,000 at umabot ng 90% drop daw ang bilang ng mga nag-commit ng mga di gaanong kalala ng mga krimen kumpara sa parehas lang na araw last year. Matapos yan, inilipat naman ang eksena dito kina Uzuki na ayon pa kay Uzuki na kung isang tao ay nakapagpaputok
nakatutok na ng baril sa isang tao sa kapwa nito sa unang pagkakataon, ay ang unang pagbaril ay resulta raw umano mula sa isang mabigat na desisyon, isang desisyon na nangangailangan raw talaga ng karapat-dapat na rason para ma-justify ang pagpatay nito. Subalit na nagsasalita pa si Uzuki, ay balik dito sa eksena kanina, ay sabi naman nitong kasama ng lalaki o katrabaho nito na wikang, "Hoy, anong ginagawa mo?" Sabi naman ng lalaki na wala raw kasing silbi ang lalaking to, na wala raw itong hiya, na inaabuso raw nito ang sistema. Kaya sabi naman itong isa na kahit na hindi ang pagiging walang silbi ang issue rito, kasi nakapatay ka talaga ng isang tao. Pasigong sabi naman ng lalaki na di ba legal naman sa atin ang paggamit ng hanggang 3 bala sa kahit ni sino, at inimplement yan mismo ng gobyerno. Nasabi naman itong isa na isang napakasamang bagay yan, ang paggamit ng karahasan ay isang kahiyan, bagay na nagpagalit pa ng gusto sa lalaki. Nasabi pa ni Uzuki na subalit ang pag-pull daw sa trigger sa pangalawang beses ay mas madali na raw kumpara nung una. Sabay dito na ipinakita na binaril pala ng lalaki ang nakaalitan niya na katrabaho, mga kaibigan. Kaya sabi pa rito ni Uzuki na matapos daw ang unang pagbaril, ang kinakailangang requirements o rason ng pagpatay ay bumababa na raw, na ang maling gawain ay para bang nagiging normal na kahit ang mga maliliit lang na mga pangyayari ay pwedeng magsanhi o magsilbing trigger sa isang tao na pumatay ng kapwa nito, at sa huli ay wala na raw talagang babalikan pa ang taong yan. Sabay dito na ipinakita ang lalaking bumaril kanina na sabi sa sarili nito na wala naman daw siyang masamang ginawa kasi legal naman daw ito. Dagdag pang paliwanag ni Uzuki na ang pag-legalize daw sa pagpatay ng isang tao ay nagpapawala na raw ngayon sa guilt ng isang tao pagdating sa pagpatay ng kapwa, at ang moral daw na sukatan ng isang tao ay madali na raw talagang nasisira at nakakamangha raw ito. At kung marami na raw mga tao ang nakagawa o nakapag-commit ng ganitong kasalanan ng pagpatay, ay ang mga action na ginawa ng mga taong yan ay nagiging rason naman para sa ibang tao bilang sukatan ng kanilang desisyon, mga kaibigan, na pumatay upang ma-justify nila ang kanilang gagawin pa lamang na para bang ayos lang ito. Kaya nga ay nang ibinalik dito ang eksena sa lalaking nakapatay ng katrabaho, ay may kita ang isa pang katrabaho nito na babae na umiiyak habang nakatutok na ang baril dito sa lalaki, nang maya-maya pa'y binaril na nga niya ang lalaki, mga kaibigan, kasi nakita niya na binaril din ng lalaki ang katrabaho din nito kanina. Matapos niyan ay may kita ang bilang ng mga taong napatay gamit ang baril na umabot ng 324,908, na ayon pa kay Uzuki habang nakatingin si Akira sa numbers na ang domino effect ay nangyari na raw. Nasimula lang daw ito sa unang pag-decide ng isang tao na gamitin ang bala sa kapwa nito. Nasabi pa ni Akira na grabe, ang ganitong kadaming tao ay patay na. Sagot naman ni Uzuki na tama ka. Kaya sabi naman sa isipan ni Akira na di raw siya makapaniwala na nangyari ang lahat ng to dahil lang sa binigyan ang tao ng kapangyarihan o authority na pumatay, na nagiging ganito pero talaga kabrutal ang isang tao. Kaya dito na siya sumugod kay Uzuki, pero pinigilan lang siya dito ni Kumanomi na sabing, ano bang iniisip mo, Akira? Subalit tinake down lang ni Akira si Kumanomi, sabay dito niya itinutok ang kanyang kutsilyo kay Uzuki na sabing, bakit ba umabot ka sa ganitong desisyon para i-joke ang mga tao na gumawa ng karahasan? Ano bang gusto mong makamit? Inuche sagot naman ni Uzuki na bayad daw iyan sa mga maruruming trabaho na pinilit raw ipagawa ng mga tao sa kanila. Matapos niyan, ay dito naman sa JCC ay may kita naman si Turamaro na nakatingin sa kanyang cellphone na sabing hindi na ito nakakatawa, na ano na bang nangyayari sa JEA, na ang buong Japan ay parang nagiging basurahan na raw, na usap-usapan raw ito sa lahat ng social media platforms. Sabi naman ni Mafuya na tumahimik ka, ang ibig lang sabihin nito na ang Order at sina Sakamoto ay nagkasundo, diba? Hindi raw siya makapaniwala sa basurang nangyayari ngayon. Sabi naman ni Kaji na apparently ang JCC ay humilay na raw sa JAA, na di raw niya masasabi kung hanggang kailan raw sila magiging ligtas dito. Sabi naman ni Amani na wala raw siyang idea na ganito raw pala kabaliw si X, na ilang tao pa ba raw ang mamamatay ngayon dahil dito. Sabi naman ni Seba na oy, mukhang ito na ang tatapos sa Japan. Nagpatakbo ako ngayon ng isang AI simulation para malaman kung ano ang mangyayari, pero ayon dito na within 1 week pa lang ay nasa 9% na raw ng populasyon ng Japan ang namatay, na sinasabing ang isang bansa nga raw ay babagsak daw kung ang 10% sa mga citizens nito o ang 10% sa population ay naubos na o namatay. Sabi naman ni Turamaro na 9% ng populasyon, mga ilang tao ba yan? Sabi naman ni Amane na nasa 10.8 million daw. Inuchi sabi naman ni Seba na pero bakit ganito? Kung may galit pala si X sa mga tao ay bakit siya na lang mismo ang pumatay sa kanila? Ano pero talaga ang gustong makamit ni X? Maya-maya pa may dumating naman na sabing Natsuki o Seba na nandito na raw ang alam na raw nitong si Seba. Nasagot naman ni Seba na oh, salamat. At nang binuksan nila ito ay isa pala itong baril. Ang baril na dinistribute ng JAA sa mga tao. Nasabi naman ni Amane na parang isang ordinaryong handgun lang daw ito. Natanong naman ni Kaji na pwede mo pala itong email order. Sabi naman ni Seba na may mga paperworks pa raw na involved bago pa niya makuha ito, na napaka-hassle nga raw. Sabi naman ni Mafuyo na may booklet pa nga raw ng instructions ng gustong stance sa paggamit ng baril o sa pagbaril. Tanong naman ni Turamaro na saan mo ba ito
in order. Sabalit, nag-focus lang dito si Seba at meron siyang tinignan sa handgun na sabing interesting. May biorecognition system daw na nakalagay dito. Sabay pinaputok niya ang baril ng 3 beses mga kaibigan, na sa pang-apat ay di na ito pumutok pa. Sabi naman ni Toramaro na, "Hoy, nabigla mo ako ah." Sabi naman sa isipan ni Seba na, nalala ka agad ito pagkatapos ng ikatlong shot. Napansin naman ni Seba na medyo mabigat din ang handgun mga kaibigan. Kaya nang hinawakan ni Toramaro ang handgun at ang handgun na inisyu sa kanila ng JCC, ay sabi naman ni Toramaro na parang parehas lang naman daw ang bigat nito at parang regular lang din daw na handgun ang ibinigay ng JEA sa mga citizens ng Japan. Kung kaya't dinisassemble naman ni Seba ang handgun at may nakita siya na sabing bingo. Ito pala ang nakaragdag ng bigat. Nasabi naman ni Toramaro na, "Oy, totoo ba yan? Parang grabe naman, ang liit naman yan." Na naramdaman pa raw ni Seba ang difference ng bigat ng isang handgun kumpara dito sa handgun na may nakalagay na isang napakaliit lang na chip mga kaibigan, na ang bigat ay parang less than a gram lamang. Kaya sabi pa rito ng kasama ni Seba sa weapons department na libo-libo na raw weapon na nagawa ni Seba dito araw-araw. Kaya nalalaman na raw talaga ni Seba ang mga bagay pati na ang timbang o bigat nito. Kaya sabi naman ni Toramaro na, "Wow, grabe. Kaya pala siya ang top student sa weapons manufacturing department." Namangharin dito si Amane. Tanong naman ni Mafuyo na, "So anong problema dyan kuya?" Inobserbahan naman ni Seba ang chip at dito niya nalaman na isa raw pala itong remote control module. Nakokontrol daw ng JEA ang baril dahil daw sa IC chip na ito. Nagagawa rin daw ng JEA na malocate ang lokasyon ng baril at na-register ang mga nagamit na bala, na dahil dito sa IC chip ay nagagawa raw ng JEA na malak ang mga specific mismo na baril. Tanong naman ni Toramaro na, remote control? So ano bang ibig sabihin yan? May na-realize naman dito si Amane, kaya sabi naman ni Seba na tama ka. Maaring mapipigilan natin ang terorismong nangyayari ngayon gamit ito. Nasabi pa ni Seba na hindi, kailangan talaga natin mismo napigilan ito. Namangha naman silang lahat kay Seba mga kaibigan, kaya sabi naman ni Toramaro kay Mafuyo na, "Dude, ang hot ng kuya mo." Sagot naman ni Mafuyo na, "Tumahimik ka." So grabe, ang lala na talaga mga kaibigan nitong nangyayari ngayon dahil sa ginawa ni Uzuki. Nabuti na lang ay parang may naisipang plano itong si Seba, pero paano ba talaga nila exactly mapipigilan ang lahat ng to? At ano naman kaya ang gagawin ni Sakamoto sa sitwasyon ngayon? Well, kapit lang kayo mga kaibigan, kasi isang matindi, wild at intense na labanan ang inyong matutunghayan sa susunod na chapter, kasi dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan niyo yung video, kinakit a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.